2 NBES at 1 LPA sa paligid ng bansa na maaring pagmulan ng bagyo na tatawaging Bagyong Neneng. Saan magbumula at saan posibleng tumama sa mga susunod na araw? Ano ang posibleng epekto nito habang lumalakas pa ang habagat? Red warning alert, heavy rain sa mga lugar na ito. Magandang araw Pilipinas, narito na ating lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, August 18, 2026. Kung ang tanong ninyo ngayong araw ay uulan pa ba? Ang mas mahalagang tanong ay saan magiging pinakamalakas na pag-ulan, gaano katagal at may mga bagong weather disturbance ba tayong kailangang bantayan. At ngayong araw may ilang mahalagang development na dapat nating tutukan. Una, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa Luzon at Visayas. At hindi ordinaryong pag-ulan lamang ang kailangang bantayan sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, inaasahan ang monsoon rain at dahil dito posible ang heavy to intense rain. Kaya sa mga lugar na ito, mas mataas ang concern natin sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na mababa sa tabing ilog at mga mountainous o elevated areas. Pero may isa pang dahilan kung bakit exciting at mahalagang tutukan ang weather situation natin ngayong araw. May isang LPA o low pressure area na nasa silangan ng Northern Luzon. At bukod dito, may dalawang weather disturbances na tinututukan ng Joint Typhoon Warning Center o JTWC na tinatawag na Invest 94W at Invest 95W. Pero bago tayo mag-alala, linawin muna natin, hindi ibig sabihin ng Invest ay bagyo na ito. Para maintindihan ng ating mga kababayan, ang Invest na tinatawag ay isang area of disturbed weather na iniimbestigahan dahil maaring magkaroon ito ng potensyal na maging isang tropical cyclone. Sa ngayon, parehong may low chance lamang na maging tropical cyclone sa loob ng susunod na 24 oras, ang Invest 94W at Invest 95W. Kaya ang focus natin ngayong araw ay hindi lamang kung may mabubuong bagyo. Mas mahalaga rin tingnan kung paano maaring makaapekto ang mga weather disturbance sa habagat dahil minsan kahit malayo ang isang disturbance at hindi ito direktang tumama sa ating bansa, maaari pa rin itong baguhin ang daloy ng hangin at moisture na pumapasok sa ating bansa. Kaya manatili hanggang dulo dahil pag-usapan natin ito. Saan ang pinakamalakas na pag-ulan? Aling mga lugar ang may mga pinakamataas na flood at landslide risk? Ano ang sitwasyon sa Metro Manila? At ano ang ibig sabihin ng dalawang Invest na minomonitor? At higit sa lahat, may kailangan ba tayong ikabahala tungkol sa low pressure area sa silangan ng Northern Luzon? Para naman maging updated ka sa panahon, i-like, share at subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, simulan natin sa pinakamalaking weather factor ngayong araw, ang southwest monsoon o habagat. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit maraming bahagi ng Luzon at Visayas ang nakaranas ng mga pag-ulan nitong mga nagdaang araw. At sa latest forecast ngayong araw, hindi pare-pareho ang intensity ng ulan sa buong bansa. May mga lugar na maaring makaranas lamang ng paminsa-minsang pag-ulan, may mga lugar naman na magkakaroon ng scattered rain at thunderstorm. Pero may mga lugar na mas seryoso ang forecast, ang monsoon rains. At kapag sinabi nating monsoon rains, hindi lamang ito tipong panandali ang ambon. Maari itong maging tuloy-tuloy at paulit-ulit na ulan. At kapag nagsabay ang moisture, terrain at matagal ng basang lupa, mas tumataas ang posibilidad ng flooding at landslide. Kaya kung nasa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro kayo, ito ang mga lugar na kailangan nating tutukan ng mabuti ngayong araw. Dahil dito ang may pinakamalakas na pag-ulan mula 100 to 200 millimeters na buhos ng ulan. Dito nakataas ang concern dahil ang forecast ay monsoon rain na may posibilidad ng heavy to intense rain. At may isang bagay na hindi dapat kalimutan, kapag malakas ang ulan sa mountainous areas, hindi lamang baha ang problema, landslide ang isa sa pinakamatinding panganib, lalo na sa mga lugar na may matarik na slope, gilid ng bundok at mga kalsadang malapit sa mga dalisdis. Sa Benguet halimbawa, kailangang maging mas maingat ang mga motorista, hindi lamang dahil madulas ang kalsada, kundi dahil kapag matagal o malakas ang ulan, maaari magkaroon ng rockfall o soil erosion o landslide. Sa La Union at Pangasinan, kailangan bantayan ang mga low-lying areas at mga lugar na mabilis bahain. Samantala sa Zambales at Bataan, pare-parehong mahalaga ang monitoring rainfall accumulation, drainage system at river levels.
At para naman sa Occidental Mindoro, kailangan maging alerto lalo na sa mga komunidad na nakakaranas ng epekto na paulit-ulit na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Ngayon ang tanong, bakit mas delikado ang ulan kapag basa na ang lupa? Mga kababayan, ito isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Hindi lamang ang ulan ngayong araw ang dapat tingnan. Ang tanong ay, ano ang nangyari sa mga nakaraang araw? Kung ilang araw nang umuulan, maaring mataas na ang moisture content ng lupa. Kapag dumating ang panibagong malakas na ulan, mas mabilis itong magiging runoff. At kapag hindi na kayang saluhin ng lupa ang tubig ang dadaloy pababa. Dahil nagsisimula ang problema sa flash flooding at ang mountainous areas maaari ring maging trigger ng landslide. Kaya hindi natin dapat isipin na sandali lang naman ang ulan. Dahil minsan ang intensity at accumulated rainfall ang mas mahalaga kaysa tagal lamang ng isang shower. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Metro Manila. Ang forecast ngayong araw ay occasional rain. Ibig sabihin nito, sa buong araw ay malakas ang pag-ulan. Maaring magkaroon ng mga pagitan ng bahagyang luluwag ang panahon, pero posible ring bumalik ang ulan lalo na habang patuloy ang epekto ng habagat. At dito kailangan maging matalino ang ating mga kababayan. Kung may araw sa umaga, huwag agad isipin na tapos na ang ulan. Sa panahon ng habagat, maaari magkaroon ng weather break bago muling dumating ang rain bands o thunderstorm. Kaya kung aalis kayo ng bahay, lalo na kung may long travel o outdoor activities, mas mabuting may dalang payong o rain protection kayo. At higit sa lahat, kung malakas na ang buhos ng ulan at mabilis tumaas ang tubig sa inyong lugar, huwag nang hintayin maging mataas ang baha bago kumilos. Bukod sa Metro Manila, kabilang sa forecast area na may occasional rains ang Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Ang ulan dito ay maaring hindi kasing tuloy-tuloy ng monsoon rain sa western section. Pero maaari pa rin magkaroon ng moderate to heavy rains lalo na kapag naging organized ang rain areas o may kasamang thunderstorm. Kaya sa mga commuters, kung manggagaling kayo sa Cavite papuntang Metro Manila o mula Laguna o Batangas o Rizal, abangan ang possibility ng sudden heavy downpour dahil ang isang thunderstorm ay maaring magdala ng malakas na ulan sa loob lamang ng maikling panahon. At kapag nangyari ito sa urbanized areas, mas mabilis nating mararamdaman ang epekto sa drainage at traffic. Ngayon naman, hindi lamang sa Luzon ang may concern sa Negros Island Region, rest of Luzon at rest of Western Visayas. Inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ang dahilan ay southwest monsoon. Kaya kung nasa Western Visayas kayo, huwag isipin na purely localized thunderstorm lamang ang inyong mararanasan. May contribution ng habagat sa weather pattern. At kapag nagkaroon ng thunderstorm, posible ang malalakas na buhos ng ulan, bigla ang pagbaha, malalakas na hangin at lightning activities. Kaya sa mga nasa outdoor works, construction, farming at marine activities, importanteng bantayan ang pagbabago ng ulap at mga thunderstorm alert sa inyong lugar. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, kasama ang Palawan, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower or thunderstorm. Ibig sabihin, mas localized ang ulan. May mga lugar na maaring maging maaraw o partly cloudy. Mayroong ding biglaang thunderstorm. At ito ang classic na weather situation kung saan pwedeng sabihin ng isang tao, ang init kanina, pero makalipas ang isang oras, biglang bumuhos ang ulan. Normal ito kapag may localized thunderstorm development. Kaya huwag lamang tumingin sa kondisyon ng langit sa mismong oras na aalis kayo. Mas mainam na tingnan din ang latest weather updates bago bumiyahe. Sa Mindanao, para naman sa Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower or thunderstorm. Ang pangunahing dahilan ay localized thunderstorm. Ibig sabihin, hindi buong Mindanao ang sabay-sabay na uulan. May mga lugar na maaring makaranas ng thunderstorm habang ang ibang lugar ay nananatiling relatively fair. Pero kapag dumating ang thunderstorm, posible ang heavy rain, lightning, gusty winds at localized flooding. Kaya lalo na sa mga lugar na madaling bahain, huwag maliitin ang isang isolated thunderstorm. Ngayon, pag-usapan natin ang low pressure area o LPA sa silangan ng Luzon. Ito ang pinakaimportanteng bahagi ng ating weather updates.
Ang low pressure area ay tinatayang nasa layong 1,160 kilometers east of northern Luzon. Malayo pa ito sa Luzon at hindi ito nangangahulugan na may direktang landfall threat tayo ngayong araw. Pero bakit kailangan natin itong bantayan? Dahil anumang significant weather disturbance sa Philippine Sea ay maaaring magkaroon ng interaction ng larger weather pattern. At sa panahon ngayon na active ang habagat, ang interaction ng tropical disturbance at monsoon flow ay maaaring maging mas mahalaga kaysa mismong lokasyon ng disturbance. Kaya hindi sapat sabihin malayo naman ang low pressure area o LPA. Ang kailangan nating itanong ay ano ang ginagawa nito sa atmospheric circulation. Ngayon naman, pumunta tayo sa dalawang terminong maaring naririnig ninyo sa weather community, ang Invest 94W. Ang Invest 94W ay nasa Philippine Sea at ayon sa information na ating tinutukan, meron itong low chance of developing into a tropical cyclone within the next 24 hours. May estimated maximum sustained winds ito na 45 kilometers per hour at minimum sea level pressure na 1,003 hectopascals. Ngayon ating tandaan, ang Invest 94W ay hindi pa tropical depression. Wala pang tropical cyclone warning o advisory para dito. Ang designation na Invest ay ginagamit upang ipakita na may weather disturbance na pinag-aaralan at sinusuri ang potensyal nitong maging isang tropical cyclone. Kaya patuloy itong minomonitor. Kaya mga kababayan, kung ito'y patuloy na lumakas at maging isang bagyo, maging isang tropical depression sa mga susunod na araw o sa mga susunod na 2 araw, posible itong maging sunod na bagyo na tatawaging Neneng. Kaya posible o maari dito magmula ang susunod na bagyo na maari makaapekto sa ating bansa, maging sa daloy ng habagat o lakas ng habagat na patuloy nating nararanasan sa ngayon mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At meron pang isang disturbance na tinatawag nating Invest 95W dito sa may bandang southwest of Taiwan. Posible rin itong pagmulan ng susunod na bagyo. Ngayon, meron itong low chance na developing within the next 24 hours. Mas mahina ito kumpara sa Invest 94W. Ang estimated maximum sustained winds nito ay nasa 30 kilometers per hour at ang estimated minimum sea level pressure nito ay nasa 1,002 hectopascal. Muli, wala pa tayong advisory o warning na inilalabas para sa Invest 95W. At hindi natin dapat tawagin itong bagyo, ito ay weather disturbance na kasalukuyang minomonitor ang development nito sa mga susunod na oras. Kaya patuloy po tayo mag-monitor at mag-antabay sa mga susunod na updates. Mga kababayan, ano ang dapat nating abangan sa mga susunod na 24 oras? Una, ang LPA, ang low pressure area sa east of northern Luzon na kasalukuyang Invest 94W. Bambatayan ito kung ito ay lalakas o mananatiling mahina, kung may pagbabago ba sa organisasyon nito, kung magpapatuloy ba ito na tuluyang maging tropical cyclone o tropical depression sa mga susunod na araw at posible itong tawagin na bagyong Neneng. Ang ikalawa, ang Invest 94W. Kahit low chance lamang ngayon, kailangan tingnan kung may improvement sa organisasyon nito. Ang ikatlo ay ang lakas at lawak ng habagat. Ito ang maaring magdikta kung gaano kalawak ang pag-ulan sa Luzon at Western Visayas. At panghuli ay ang rainfall accumulation. Dahil kahit hindi magkaroon ng bagong bagyo, kung tuloy-tuloy ang monsoon rains, maaari pa rin magkaroon ng serious flooding at landslide impact sa ilang mga lugar. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Mga kababayan, may mga pagkakataong hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin at mga problemang hindi natin agad makita ang solusyon. Pero ipinapaalala sa atin ng Psalms 23 verse 1 na hindi tayo nag-iisa. Sa ating paglalakbay, kung ang Diyos ang ating shepherd, maaari tayong magtiwala sa Kanyang gabay sa atin at magbibigay ng lakas kapag tayo ang nanghihina at maglalaan ng kailangan natin sa tamang panahon. Hindi ibig sabihin na wala ng pagsubok. Ang ibig sabihin, kahit may pagsubok, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. At yan po ating update sa ating panahon. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, magyanda, magiligtas, pag-alerto, ingat tayong lahat.